Kapatid. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyong katapatan at sa inyong kabutihan, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Na dahil sa inyong biyaya, Panginoong Diyos, from eternity past, ang bawat isa sa amin na inyong pinili para kay Kristo Jesus na magiging banal. At dahil kay Kristo Jesus, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin ay makakalakad ng kabanalan, katapatan o Diyos, because of Him. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami na sa umaga na ito, Panginoon, iginagather niyo po ang bawat isa sa amin sa sanktuaryo na ito, O Diyos, upang pag-aralan ng iyong salita, kilalanin ka, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng iyong salita, basahin ang inyong mga salita at awitin ang inyong mga salita, Panginoon. May this morning, O God, patuloy ninyong baguhin ang bawat isa sa amin na ang magiging batayan, O Diyos, sa aming buhay ay magiging ang inyong bugtong anak lamang na si Panginoong Hesukristo. Bless us, O God, as we continue, Lord, sa aming pag-aaral in the book of Matthew. In Jesus' mighty name I pray. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Now, ang titulo sa ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, is that Jesus' power over death. Alright? Jesus' power over death. Now, noong tayo ay nagsisimula sa chapter 9, ay pinapakita agad ni Matthew sa atin ang credentials ng ating Panginoong Jesucristo as the qualified Messiah na inaantay ng kanyang mga tauhan. Sa Matthew chapter 9 verses 1 to 8 ay ang tungkol sa pagdating ni Jesus sa Capernaum mula sa lupain ng mga hintil sa Gadarines. At habang nandoon siya sa isang bahay at dinumog siya ng napakaraming tagasunod at pinapagaling ni Jesus ang isang taong paralyzed na dinadala ng kanyang 4 na mga kaibigan. Batay pa sa narrative ni Mark at ni Luke, mga kapatid, ay binaklas ng 4 na magkaibigan ang bubong ng bahay kung saan naroroon ang ating Panginoong Hesukristo at ibinababa ang paralyzed man sa harapan ni Kristo upang ito ay paggalingin. Now, sa narrative na ito ay nakikita natin ang pananampalataya sa 4 na magkaibigan ng taong paralyzed. At siya ay pinagaling ni Panginoong Hesukristo bilang pagpapakita sa kanyang kapangyarihan over sa sala by saying, "Say, courage, son, your sins are forgiven." Now in chapter 9 verses 9 to 13 ay ang intentional na pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo kay Matthew na nakaupo sa tax collector's booth. At sinasabi sa atin ni Luke, mga kapatid, which is the parallel passage, na si Matthew o kaya tinatawag na Levi ay iniwan ang lahat para sumunod kay Panginoong Hesukristo. Now, ang tanong kung bakit iniwan ni Matthew ang kanyang trabaho bilang isang tax collector ay dahil sa pagtawag ng ating Panginoong Hesus sa kanya. At hindi pwede na si Matthew ay mananatili sa kanyang trabaho na isang tax collector dahil ang trabaho na yun, mga kapatid, ay makapagdulot sa kanya na magkukompromise siya sa kanyang pagsunod kay Jesus. Na huwag nating kalimutan na si Matthew ang pinakamayaman sa lahat ng mga disciples ni Jesus. Pero hindi siya nagdadalawang isip na talikuran ito dahil sa kanyang commitment na sumunod sa tawag ng ating Panginoong Jesus. Nauulitin ko, mga kapatid, si Matthew ay sumunod sa tawag ni Jesus at dahil dyan makikita natin na sa bawat ninanais ni Jesus na kanyang magiging disipulo ay sumusunod sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtawag. Sa makatuwid, walang kahit sino man ang makakahindi at hindi susunod kay Jesus kung siya ay tawagin ni Jesus. And imagine that Matthew left everything for Jesus according to the parallel passages, lalo na in the book of Luke, mga kapatid. Now, habang naroroon si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa bahay ni Matthew, ay naghahanda at nagpapakain ito kasama ang kanyang mga kaibigan na mga tax collectors at iba pang mga makasalanan. Ngunit hindi ito ikinagagalak ng mga Pariseo dahil para sa kanila na ang Messiah daw ay dapat hindi nakikisalo sa mga tax collectors at sinners. Ngunit ipinakita sa atin ni Matthew na si Jesus ay Diyos. Dahil sabi pa sa Matthew chapter 9 verse 12, "But when Jesus heard this, He said, 'It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick.'" And in Matthew chapter 9 verse 12, mga kapatid, speaks to us that Jesus is God.
for He knows exactly the heart of men. And another in Matthew chapter 9 verses 14 to 17 talks to us about the question of John's disciples to Jesus Christ. And Jesus answered to the disciples of John about fasting. And we see last Sunday that Jesus was using three vivid analogies like the wedding of the bridegroom, the unshrunk cloth patch, and the new wine in old wineskins to explain that His new grace and His spiritual life cannot be mixed with or trapped inside rigid old religious rules. Kaya sa ating pagpapatuloy mga kapatid ngayon sa pag-aaral in the book of Matthew, ay makikita natin na patuloy at literally at historically na pinapakita ni Matthew ang authority ng ating Panginoong Hesukristo over sa disease, defilement, distance, demons, sickness, sin, and nature. Hindi lamang iyon, ngunit makikita rin natin na He has the authority and power over sa paralysis. He has the power over sa mga makasalanan dahil sa kanyang irresistible calling kay Matthew na nagiging isa sa kanyang mga disciples. Now in this morning mga kapatid, we are going to look at three main point outline in Matthew 9:18 to 26, which is in verse 18 to 19, makikita natin dyan the synagogue officials' incredible faith. Alright? Ulitin ko, the synagogue officials' incredible faith. In verses 20 to 22, the hemorrhaging woman's amazing faith. Yung babae na nagdurugo for 12 years na mayroong pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Pagdating natin sa verses 23 to 26, the sovereignty of Jesus. Alright? So our big idea states, Jesus alone is worthy to be followed as Lord and trusted as Savior, for He has the power and authority to deliver anyone from the power of sin and death. Huwag natin itong kalimutan mga kapatid na ang ating Panginoong Jesucristo ay may kapangyarihan na i-deliver niya ang kahit sino man sa kasalanan at sa kamatayan. Yan ang ating buhay na Panginoong Jesucristo. Ang passage sa Matthew chapter 9 verses 18 to 26 ay klarong isang parallel passage na matatagpuan natin sa libro ng Mark chapter 5 verses 21 to 43 at Luke chapter 8 verses 40 to 56. Sa parallel passage na ito ay klarong si Mark ang may mahabang sulat tungkol sa pangyayari na ito. At masasabi kong mas detalyado ang kanyang pagkasulat kumpara kay Matthew at Luke. Si Luke naman mga kapatid ay nagbibigay ng parehong detailed medical and chronological perspective tulad kay Mark, habang si Matthew naman ay nagpapakita ng maikling storya tungkol sa pangyayari na ito. Na huwag nating kalimutan na si Mark at Luke ay parehong naka-specific sa pangalan na Jairus, ang pangalan ng taong lumalapit kay Jesus para buhayin ang kanyang anak na namamatay. Habang si Matthew naman ay tinatawag si Jairus na a synagogue official. Parang ang focus ni Matthew ay ang description kung ano ang trabaho ni Jairus at kung sino si Jairus. However, sa istorya na ito ay parehong may babae na parabang sumingit sa narrative na ito mga kapatid. Kay Jesus batay sa kanyang pananampalataya na siya ay gagaling sa pamamagitan ng pagyakap sa dulo ng damit ni Kristo Jesus. At dahil sa pananampalataya ng babaeng ito, ay pinagaling siya ng ating buhay na Panginoong Hesukristo. Now, gusto kong i-propose ito sa bawat isa sa atin, that Jesus did not reject anyone who came to Him by faith. Wala tayong makikita sa scripture mga kapatid na totoong lumalapit kay Panginoong Hesukristo, maya't maya, inireject siya ng ating buhay na Panginoong Hesukristo. Kaya sabi pa ni Charles Spurgeon mga kapatid, among the lost souls in hell, there is not one that can say, I went to Jesus and He refused me. No, kung sa Tagalog pa mga kapatid, wala daw kaluluwa na naroon sa impyerno na lumapit kay Panginoong Jesucristo at sinabi, hindi kasi ako tinanggap ni Jesus, He refused me. Wala. And Jesus will never cast out anyone who comes to Him seriously and faithfully by faith alone. Ang dahilan kung bakit walang iisa na itinatakwil si Jesus na lumapit sa Kanya
sa pamamagitan ng pananampalataya ay dahil sa kanyang compassion. Kaya ang taong may leprosy, ang centurion, ang pananampalataya ng 4 na kaibigan ng paralytic man, faith of the hemorrhage woman, and the faith of Jairus was granted by Jesus because of His compassion and grace to them. Kaya kung ang tao ay hukuman ng Diyos sa impyerno, ay hindi dahil siya ay itinatakwil ng Diyos. Sapagkat ang tao yung ayaw sa Diyos. Kaya hinahayaan ng Panginoon Diyos yung mga tao na ayaw sa Kanya. Bakit nga ba? Kasi nga mga kapatid, ang Diyos natin ay may kakayahan at may karapatan na kung sino man yung hindi niya kahabagan ay Kanyang hayaan sa kanilang mga kasalanan. Kaya kung ako sa iyo kapatid, huwag mong antayin na hayaan ka ng Diyos dahil nakakatakot ito kapag ang tao ay eternally i-abandon ng ating Panginoon Diyos. Kaya uulitin ko, kung ako sa iyo ay lalapit ako sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Dahil siya ay Diyos at kahit kailanman, mapagkakatiwalaan natin ang ating buhay na Panginoon Diyos. So let us go first in verses 18 to 19, which is the synagogue officials' incredible faith. Verse 18 says, while he was saying these things to them, a synagogue official came and bowed down before him and said, my daughter has just died. Look at that, huh? But come and lay your hand on her, and she will live. Now, ang phrase that says, while he was saying these things to them, ay nakatukoy ito mga kapatid, contextually, directly, sa nakaraang passage na si Jesus ay nagbibigay kasagutan sa tanong ng mga disciples ni John tungkol sa pag-aayuno. Ang phrase na ito ay nagdadala ng panibagong pangyayari o kaya senaryo at mahalaga ang transition na ito upang mauunawaan natin ang sunod na pangyayari sa buhay at ministry ng ating Panginoong Jesus. Maisip natin ang pangyayari na ito ay habang si Kristo ay nagbibigay ng kasagutan sa tanong ng mga disciples ni John tungkol sa pag-aayuno, ay bigla na lang na may lumapit na isang taong official sa synagogue. Now in Mark chapter 5 verse 22 and Luke chapter 8 verse 41, we discover that the name of the synagogue official is Jairus. Now, the word official comes from the Greek word archon, which means chief official or elder of the synagogue. At tandaan natin ito that he was the highest ranking official in Capernaum, responsible for the total administration and operation of the synagogue. And he was extremely influential and wealthy. And in all probability, he was a Pharisee. Now, when Jairus came to Jesus, he bowed down before him, which is in Greek imperfect, which means that he did this for an intended sign. It was a great sign of humility on his part, considering the religious climate of that day. Makikita natin dito mga kapatid that the purpose why the synagogue official bowed down to Jesus is because of his expression of desperate grief. What was that? Expression of desperate grief. Profound respect and humble supplication before Jesus, recognizing his divine power to heal and restore the light of his daughter. So the religious climate of that time was that of stiff opposition and criticism on Jesus. Ngunit makikita natin that Jairus knew that to approach Jesus Christ would spell trouble for him. Jairus did it purposely because in ancient culture, ang pagluhod o kaya ang pagbowing to the ground before someone is to show highness of respect, reverence, and deep respect. Remember that this man was a synagogue official, but you look at this in this passage. He put himself in humility before Jesus. At sabi pa niya, mga kapatid, my daughter has just died, but come and lay your hand on her and she will live. Now the question is that, in view of the circumstances, what would have possible driven him to Christ?
No? What could have possible driven him to Jesus Christ? You know what? It was his desperate situation. Sabi pa nga niya dito mga kapatid, my daughter has just died. Now in other Gospels, it says that when Jairus approached Jesus, his daughter had not yet died, but was the point of death. Messengers, however, came to inform Jairus that she had already died. And that means was no need to trouble the teacher anymore. You know what? Sa katotohanan nito mga kapatid, oftentimes in our own lives, tulad ni Jairus, ay we come closer to God kapag nandyan tayo sa desperate moment of our lives. Amen? Ulitin ko, oftentimes in our own lives, tulad ni Jairus, ay we come closer to God kapag nandyan tayo sa desperate moment of our lives. Yes, lumalapit tayo sa Panginoon kung tayo ay nagkakaroon ng mga desperate moment. Lalo na kapag sa tingin natin ay wala nang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos lamang. Makikita natin dito that Jairus here made a good decision that in his desperate moment of his life, he came to Jesus Christ and asked him to heal his daughter. And you know what? This was his only daughter who just turned 12 years old. Considered that during the first century, first year of womanhood among the Jews. In other words, Jairus really loved his only daughter. And that's why in his desperate moment, he came to our Lord Jesus Christ. Nakikita natin batay sa mga salita ni Jairus na siya ay nagtitiwala na kung si Jesus ay sasama sa kanyang tahanan at ipatong ni Jesus ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang anak na babae na namatay, ay tiyak na ito ay mabubuhay. Dahil sa pangangailangan ni Jairus sa miracle healing ng ating Panginoong Jesus, ay kanyang ipinakumbaba ang kanyang sarili. At dinidisregard ang pressure ng community para sa kailangan na kanyang anak na babae. The question is this, bakit pressure ito sa side ni Jairus na lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Jesus? Simply because Jairus was a respected synagogue leader. Kneeling was a shocking act of total submission and humility that crossed social and religious lines, showing he valued his dying daughter far more than his high status or reputation. And during the time, religious leaders did not bow to traveling teachers. And some of them did not even show respect to our Lord Jesus Christ, but instead opposed Him. Ngunit si Jairus dito mga kapatid, bowed down before Jesus and said, "My daughter has just died, but come and lay your hand on her and she will live." One thing that we can learn from Jairus is that genuine faith in Jesus produces right humility. Ulitin ko. Genuine faith in Jesus produces right humility. And as I reflect this verse, mga kapatid, ay nakikita ko yung desperate need ni Jairus kay Jesus Christ. Dahil sa matinding pangangailangan na ang kanyang anak ay namatay. Masasabi ko talaga na minsan, gagamitin ng ating Panginoon Diyos ang mga circumstances na ating mga pinagdadaanan upang tayo ay mas lalong lalapit kay Jesus. At magmamakaawa na tayo ay kanyang kahabagan at tulungan. Si Jairus, mga kapatid, ay mayroong tama na response sa kanyang pinagdadaanan. Bakit nga ba? Dahil siya ay lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo bilang pagpapakumbaba na hindi niya kontrolado ang buhay ng kanyang anak. Now, unlike the other people, na kapag sila ay may problema na pinagdadaanan, alam niyo ang nakakalungkot lang kasi nga, ang iba hindi mo na makikita sa simbahan bilang kanilang pagsunod sa Panginoon Diyos. Bakit nga ba? Dahil nagtatampo sila sa Panginoon. Inuuna nila ang sarili o kaya inuuna ang patay kaysa sa Panginoon. Ang iba naman ay nagdadahilan
Ang iba ay nagdadahilan at nag-proof texting pa sa Bible to support their hypocrisy, sin, and immaturity. Tandaan natin ito, na bago pa umalis si Jairus ng bahay, ay himatayin pa ang kanyang anak. Pero noong nakalapit na siya kay Jesus, ay nababalitaan niya na ang kanyang anak na babae ay patay na. Ngunit kahit napakapangit at madilim ng balita na ito na naririnig ni Jairus, ay hindi pa rin iyon nagiging hadlang sa kanyang pananampalataya na nagtulak sa kanya na lumapit kay Kristo Jesus. Why? Because he was desperately in need of Jesus. Church, remember this. When we are in desperate need, we can rest assured that Jesus is faithful and in full control. Ulitin ko. When we are in desperate need, we can rest assured that Jesus Christ is faithful and in full control. Look at dito sa verse 18. Sabi pa niya, mga kapatid, but come, sabi niya, but come and lay your hand on her and she will live. Now, in spite of this impossible situation, Jairus had incredible faith. He said, but come and lay your hand on her and she will live. Now, there was no hint of doubt while it was true that Jesus performed many signs and wonders. Pero tandaan niyo ito, Jesus had not yet performed any resurrection miracle. Yes, according to the progression of Matthew's writings, si Kristo dito ay hindi pa nag-perform ng any resurrection of the dead. But here comes, the synagogue official believed that Jesus was able to raise his daughter from the dead. And look at the heart of our Lord Jesus Christ as he answered and listened to the plea of Jairus. Look at in verse 19, it says here, Jesus got up and began to follow him. So did his disciples. In other words, Jesus acknowledges such great faith by immediately following the synagogue official to his home. And the disciples follow him. What we see here is that Jesus is available and accessible. Right? Jesus does not only display compassion over a multitude, but even to the cry of the individual. Do not forget this truth, mga kapatid. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. If he was available to Jairus on that day, then he is also available to anyone who has faith in him today. Now, one of the verses that really helps me to be confident in God during troubled times is in Matthew chapter 11, verse 28. When Jesus said, come to me, all who are weary and heavy laden. At ano ang pangako ng ating Panginoon Diyos? And I will give you what? Rest. Ngunit makikita natin dito, mga kapatid, na tayo ay lalapit tayo dapat kay Kristo. At sa ating paglapit kay Kristo, hindi lang hanggang lumalapit sapagkat sabi sa Scripture, ang lahat daw na nabibigatan ay talagang bibigyan niya ng kapahingahan. Another in 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxiety on Him because He cares for you. Indeed, mga kapatid, Jesus cares for us. Therefore, be confident in the Lord in your troubles, for He cares for us. Now, when I was a boy and teenager, boy and going to teenager, lalo na yung hindi pa ako laging nakahiwalay sa aking mga magulang, is that one of the things that I learned from my mother is sa mga panahon na dumadaan siya ng mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Kaya nga yung mga madaling sumuko sa kanilang pagsubok sa buhay, alam niyo, hindi mo kayo karapat-dapat magiging magulang sana. Bakit ba kayo nagiging magulang? No? Kung hindi nyo kilala yung Panginoon Diyos,
huwag kayong mag-asawa, magdami lang yung dungol sa sanlibutan. No? Lalo na sa mga kalalakihan. Kung hindi ninyo kilala ang Panginoon Diyos, huwag na kayong manligaw. Mananatili kayong single para hindi magdami yung reprobates. Now, when I was a boy, the teenager, lalo na yung hindi pa ako laging nakahiwalay sa aking mga magulang, is that sa panahon na meron kami mga pinagdadaanan, ramdam ko talaga yan sa aming family. Bakit nga ba? Kasi nakikita ko yung nanay ko na laging lumuluhod sa Panginoon. Ngunit sa habag at biyaya ng Panginoon Diyos, kahit man sa mga panahon na na-solve na yung mga problema na yun, hindi pa rin nagbago yung kanyang practice of discipline sa prayer 4 a.m. hanggang nung lately na minsan makagising siya 6 a.m. na or 5 a.m., babangon yan at mananalangin yan sa Panginoon. Kung makapagpasyal kayo sa Palumpon Leyte, ask those people who knew my mama. Sa mga pastor sa Leyte na kilala siya, I assume, lalo na sa mga kasama niya sa ministry, sa mga church planting na ginamit siya ng Panginoon. Dahil ang ginawa ng nanay ko ay laging lumalapit sa Panginoon Diyos every time na merong hinihingi o kaya ay nagpapasalamat sa Diyos, every time na meron niyang blessings, nananalangin yan sa Panginoon. Every time na may problema, lumalapit yan sa Panginoon. Kaya sabi ko sa aking mga kapatid na babae, alam ninyo, I will never replace my mother to any mother, for she is the best mother. Bakit nga ba? Kasi nakikita ko yung theology in life sa buhay ng nanay ko. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi hadlang sa ating pagsunod kay Jesus. Do you hear me? Ulitin ko ha. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi hadlang sa ating pagsunod kay Jesus, but a tool to come closer to Him. Because any forms of sufferings na nagre-resulta sa atin ng pagsunod kay Jesus ay pagpapala iyon. Upang mas lalo pa tayong lalapit sa Kanya. Kung meron ka ring mga problema na ito ay nagre-resulta na ito dahil sa katigasan ng ulo mo, kahit gusto kong sabihin sa iyo na buti sa iyo, pero alam mo, sasabihin ko sa iyo, pagpapala pa rin yun sa iyo. Bakit nga ba? Kasi nga nais ng Panginoon Diyos na ikaw ay manalig sa Kanya, lalapit sa Kanya. Bakit nga ba? Kasi nga ginagamit ng Panginoon Diyos ang mga circumstances na dumating sa ating mga buhay upang lalapit tayo sa Kanya. Huwag tayong maniniwala sa kasinungalingan na nagsasabing hindi ka bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi mo kaya. No, that's not true. Amen? Bakit? Because God from eternity past already permit or decree that we will go through trials na hindi natin kaya upang sa Diyos lang tayo magtitiwala at hindi sa ating mga sarili. Come to Him and cast your cares on Him. Why? Because our God cares for us. Ulitin ko, in times of desperation, we are to come closer to Jesus as Jairus. And this will help us na tayo ay makakapagpatuloy for God's glory and His greater purposes. Look at in verse 20 to 22, the hemorrhaging woman's amazing faith. Now remember that there is an intrusion. Remember that the scene of the story is that the Lord Jesus Christ and His disciples were headed to Jairus' house, right? Nakuha natin, na-picture out ba natin mga kapatid? Tandaan natin ito na si Kristo ay sumunod kay Jairus kasama ang kanyang mga disciples at saan sila galing? Doon sa bahay ni Matthew. Na kung saan kumakain ang ating Panginoong Hesukristo kasama ang mga sinners, kasama ang mga disciples. At bago ito nangyari, si Jesus Christ ay sumasagot pa sa katanungan ng mga disciples ni John tungkol sa pag-aayuno. At bigla na lang lumapit si Jairus at maya't-maya, sabi pa ni Matthew, sumunod ang ating Panginoong Hesukristo. Now, when Jesus heard to the synagogue
official who is Jairus, there was this, masasabi natin, a divine interruption. Look at in verse 20, mga kapatid. It says here, and a woman, look at that who had been suffering from a hemorrhage for 12 years, came up behind him and touched the fringe of his cloak. Ano daw ang nangyari? Habang si Kristo ay sumunod kay Jairus, bigla na lang may babae na nag-suffer from a hemorrhage for how many years? 12 years. Grabe katagal nun. And parallel account, which is in the book of Mark chapter 5, verses 25 to 26, and Luke chapter 8, verse 43, it says here, a woman who had a hemorrhage for 12 years and had endured much at the hands of many physicians. Nakita ninyo? Naubos na lahat ng doktor nito sa kanilang panahon na nilalapitan niya, wala pa rin gamot. And had spent all that she had and was not helped at all, but rather had grown worse. Grabe, no? And Luke chapter 8 verse 43 says, and a woman who had a hemorrhage for 12 years and could not be healed by anyone. Nakikita natin dito that because of her condition, she was considered in society as one who was already dead. She was ceremonially unclean. According to the Old Testament law, she was executed from the synagogue and temple because she would contaminate others with her ceremonial uncleanliness. And note this, if she had a husband, she had to carry her association from a distance. She was an outcast and she had become penniless. Now think about this dispirited woman. She could not go to the temple. Hindi siya pwede makipag-hang on sa kanyang mga kaibigan and her family because of her problem, but Jesus was her only hope. Desperation and need drove her to Jesus Christ. Remember this, that when we are in desperate moment in our lives, either ordained by God or permitted by God, then think about it that God will never abandon us. Do you hear me, brothers and sisters? God will never abandon us. He has His perfect knowledge for us. And He cares for us. All we have to do is to come to Him. Seek Him, worship Him, because we know that God is sovereign and in full control. Now, in desperation, we can run to God because God's design for us is to be dependent sa Him. Alam niyo, may mga tao na hindi lumalapit sa Panginoon sa mga panahon na kahit kailangan ang Panginoon. Dahil para sa kanila, meron silang influence, meron silang connection, meron silang pera, naintindihan natin, and resources, but this kind of behavior is arrogant. The truth is this, Jesus does not show partiality. He not only ministers to influential people like Jairus, but even to those who are outcast and penniless, like the hemorrhaging woman. Ang babae na ito ay lumapit kay Kristo from behind. Obviously, embarrassed to face Jesus Christ and make a formal request also to touch Jesus would mean that Jesus would be contaminated by her certain uncleanness. She didn't want to create a sin. But look at in verse 21, it says here, for she was saying to herself, if I only touch His garment, I will get well. Ano sinabi sa scripture? For she was saying to herself. Lagi niya sinasabi sa kanyang sarili at sinasabi niya sa kanyang sarili na kung ako ay makahawak lang, ako ay gagaling. The phrase that says, for she was saying to herself, could be translated, she kept saying to herself. Because it is in the Greek imperfect.
She was convinced that even indirect contact would heal her. The healing took place even before Jesus made statement. This woman had faith in Jesus Christ. She believed that Jesus is able to heal her. And before the healing took place, even before Jesus made his statement, how? Look at in verse 22. It says here, but Jesus, turning and seeing her, said, "Daughter, take courage. Your faith has made you well." At once the woman was made well. Now, gusto kong puntahan ninyo ang Mark chapter 5 verse 27 to 34. Mark 5:27-34. The word of the Lord says, after hearing about Jesus, she came up in the crowd behind him and touched his cloak. For she thought, if I just touch his garments, I will get well. Immediately, the flow of her blood was dried up. Grabing milagro, no? And she felt in her body that she was healed of her affliction. Immediately, I'm in 30 now, you just follow me. Immediately, Jesus, perceiving in himself that the power proceeding from him had gone forth, turned around in the crowd and said, "Who touched my garments?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing in on you, and you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see the woman who had done this. But the woman, fearing and trembling, aware of what had happened to her, came, fell down before him, and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Tandaan natin mga kapatid na ang babae na ito ay ayaw niyang gumawa ng eksena. Right? Dahil sa kanyang karumihan. Kaya natakot siya noong narinig niya na nalaman ni Jesucristo na siya ay nakayakap sa dulo ng damit ni Jesus. Ngunit siya ay nakatanggap ng comfort mula kay Jesus Christ by saying, "Daughter, take courage." Alam ba ninyo that the phrase, "take courage," is appropriate to one who was hesitating because of her situation? She was called daughter, which speaks of Jesus' tender affection. So these words from Jesus is so comforting. Because this is not just a sign of his compassion, but also his affection. Jesus marvels at her faith. God's blessing comes as a result of our willingness to trust him. Alam ba ninyo that in the gospel, we are told God does not treat us as our sins deserve. Because of his great love, because of his great mercy, grace, and compassion. Instead of giving us the punishment we earn and deserve, ang ginawa ng ating Panginoon Diyos ay nagiging, He gave us grace. He offered grace because He understands our human weakness, limitation, and paid the price for our sins through Jesus Christ. Naalala ko na merong tao dati na sobrang sama niya. Lahat naman tayo dito masama, pero mas masama yun. No? May mga dalawang uring makasalanan man, yung matigas ang ulo at saka yung mabait ba? Namibed? Pareho lang tayo, hindi karapat-dapat, pero may tao talagang maghiagun, tawhana, no? Tigas talaga ng ulo ba? May laman man yung, ano, di ba? Parang expression ba na talagang hindi masunurin, right? Ang isa sa mga araw na siya ay nag-iinuman at lasing, ay nadaanan siya ng isang pastor at sinabihan siya, "Mahal ka ng Panginoon." At dumaan lang yung pastor. At alam niyo, hindi na pala yun nawala sa kanyang isip kahit nawala na siya sa kalasingan. At hanggang umabot sa punto na hindi na siya makatulog. Kita niyo yun? Pati yung hindi nakatulog, ginamit pa rin ng Panginoon. At iniisip niya, hinhanap niya ang pastor na nagsabi sa kanya, "Mahal ka ng Diyos." At noong nahanap niya na, nag-Bible study sila, tinatanong niya ng marami yung pastor. Alam niyo kung ano na siya ngayon?
yung lasinggero dati? Pastor. He is a faithful pastor. And he's one of the pastor na tinitingnan ko when it comes to faithfulness in God and His ministry. Right? Kaklase ko nga ito sa The Expositors Academy. At yan yung buhay niya dati nung wala pa kay Kristo. Pero nung siya ay nahanap ng ating Panginoong Kristo, nakita ninyo, wala bang pagbabago na nangyari sa kanyang buhay? Meron! So ibig sabihin kung ang isang tao ay totoong nandyan na kay Kristo, hindi talaga yan mananatili kay Satanas. Amen? Ang isang tao na kay Kristo Jesus na kapag yan ay na-born again, yan kapag yan ay nakakaranas sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, talagang magbago yan. Hindi dahil una at higit sa lahat ginugusto niya, ngunit dahil yan sa banal na Espiritu Santo ng Panginoon Diyos na nagdwell sa buhay ng tao na makapangyarihan na mag-influence sa kanya to live a holy life for the glory of God. You know what? God is so good. Amen? Why? Because He don't treat us Christians as our sins deserve. Minahal tayo ng Panginoon Diyos kay Kristo. And when we truly experience the love of God in Christ, tandaan natin ito, we will surely follow Jesus. We will surely follow Jesus. Now in verse 18 to 19, nakikita natin ang the synagogue's officials' incredible faith. And in verse 20 to 22, ay biglang may interruption, which is the hemorrhaging woman's amazing faith. And finally, the sovereignty of Jesus, which is in verse 23 to 26. Verse 23 says, when Jesus came into the official's house and saw the flute players and the crowd in noisy disorder. Nakita ninyo, ito na yung kadugtong, no? Sa paglakad na ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang pagsunod kay Jairus, sa tahanan ni Jairus. At ang nangyari, mga kapatid, huwag natin itong kalimutan, na pagdating ni Jesus at ng kanyang mga disciples sa bahay ni Jairus, ano na ang meron nga? Patay na ang kanyang anak ni Jairus. Kaya ang mga tao na naruroon sa bahay ni Jairus, ano nangyari? Nag-mourn sila. Baka naisip nyo, baka nag-isip kayo na bakit meron silang flute, pastor? No? Flute players in a funeral at bakit may maingay sa bahay ni Jairus. Now, for us to understand this verse, kung bakit meron silang flute while mourning, let me give you background. Now, in Jewish funerals involves 3 prescribed ways of expressing grief and lamentation. Una, mga kapatid, tearing and grinding one's garment. No? Pangalawa, ito yung malupit. Hiring of professional women, mourners, who would loudly wail the name of the one who had just died. No? Kaya nga maingay nung pagdating ng ating Panginoon Kristo because of this, the way na i-express nila yung grief nila, yung paglalament nila sa namatay nilang kamag-anak. At ito ang pangatlo, hiring professional musicians, most often flute players. And obviously, ay makikita natin dito na meron sa dalawa na ito ang nandoon sa bahay ni Jairus. At yan ay ang hiring of professional women mourners who would loudly wail the name of the one who had just died, and the hiring of professional musicians, most often flute players. At sa panahon ng 1st century, ang mga Jewish people ay required nila ang public expressions of grief. Kahit nga ang mga mahihirap sa panahon nila ay mag-hired ng at least 1 flute player at mga professional mourners. Grabing trabaho, no? Taga-iyak ka lang doon. At lakasan mo ng pagsigaw ng pangalan ng namatay. Di ba? Halimbawa, huwag kang makakabahan kayo. No? Grabe, no, di ba? Nakita niyo yun? Ganun ang practices nila. Now, naniniwala ako na isa sa mga dahilan kung bakit isinali ni Matthew sa pagsusulat ang
tutugtog ng flute at professional mourners during sa kamatayan ng anak ni Jairus upang ipakita ang kabigatan sa milagro na ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Tandaan niyo yan. Upang ipakita ang milagro na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Now remember that Jesus was brought by Jairus to his house so that Jesus will raise Jairus' daughter to life. At anong nangyari sa babae pagdating ni Jesus at ng kanyang mga disciples pagdating sa bahay ni Jairus? Of course, patay na siya. Look at sa verse 24. He said, "Leave." Nakita niyo? "For the girl has not died but is asleep." And they began laughing at him. Now, noong dumating na si Jesus sa bahay ni Jairus at habang nandoon ang mga hired mourners, ay kanyang pinalabas dahil para kay Jesus ang babae ay ano daw? Tulog lamang. Totoong tulog ha? Patay ba? Ang mahirap kasing gisingin yung nagpatay-patay. Pero yung totoong tulog talaga. Now, ang pananaw ni Jesus sa physical death, ano daw? Temporary lamang. Asleep. Ngunit makikita natin dito na si Jesus ay may full control sa buhay ng babae na anak ni Jairus. And look at this sa verse 25. "But when the crowd had been sent out, he entered and took her by the hand, and the girl got up." Grabe no? Wala siyang salita na sinabi. Sabi sa narrative ni Matthew, kinuha lamang niya yung babae. At noong lumabas na ang mga tao na nagdadala ng ingay sa bahay ni Jairus dahil sa kamatayan ng kanyang anak, imagine ka, hinawakan lamang ni Kristo. At ang babae ay, anong nangyari? Bumangon. Remember that this is the first time that Jesus performed a miraculous healing of resurrection. This resurrection was just a foretaste that Jesus can bring about the resurrection of our bodies. Ulitin ko, this resurrection was just a foretaste that Jesus can bring about the resurrection of our bodies. Mga kapatid, tandaan natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang babae daw na namatay para sa kanya, asleep lamang. At huwag natin itong kalimutan mga kapatid, na sa panahon na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng tao ay haharap sa Diyos. But the good thing for us Christians is this, hindi na tayo hukuman ng Panginoong Diyos doon sa the Great White Throne Judgment. Kung sino man sa inyo dito ang naruroon sa the Great White Throne Judgment, wala na talaga akong kasalanan doon. Why? Because believers will be in Bema judgment. They will receive reward from Jesus Christ. But those who are living in disobedience, those who are living in sin, those who are unbelieving sinners, talagang mararanasan nila ang full strength, sabi pa ni John in the book of Revelation, puot at galit ng Diyos. Ulitin ko, this resurrection was just a foretaste that Jesus can bring about the resurrection of our bodies. Indeed, Jesus was doing the miracle of resurrection. Look at in the book of John 11:25-26. John 11:25-26, the word of the Lord says, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. And everyone lives and believes in me will never die." Do you believe this? Isa itong great comfort sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit isa rin itong malaking bangungot sa mga taong wala kay Kristo Jesus. Bakit nga ba? Because those who are in Christ, kahit mamatay man sila temporarily sa mundo na ito, mayroong eternal life na nag-await sa kanila on the day of Christ Jesus. Kaya nga mga kapatid kami ni Shekinah, there are times na sinishare namin ni Karen yung reality sa kamatayan. Kayo ba sa family ninyo, nag-uusap ba kayo ng ganun? O wala, pastor? Kasi pagkwentuhan namin yung kamatayan, pastor, no? Ang nagsabi nun yung Bisaya ba na, no? Simbak ko, no? Tapos yung nagsabi nun, walang simba-simba.
And every time na magkwentuhan kami ni Shekinah na ni Karen, kami tatlo, kasi gusto ko maintindihan ni Karen yung habang maliit pa siya na death, ang kamatayan talaga dito sa mundo ay realidad. Amen ba? Totoo yan. At kung hindi man natin maabutan yung pagbalik ni Kristo, tayo ang kukunin ni Kristo. Naintindihan natin? Now, ni minsan yung anak namin, siguro dahil bata pa talaga, parang ayaw niya, no, I will pray to Jesus, I will tell Him, no, because I will miss my mom and my dad. No, hindi mo na ngayon, Jesus. No? Pero totoo ito at pinapaunawa namin kay Karen na it's okay, Karen. Temporary yung death lang to. Because for us, na nandyan kay Jesus Christ, ay may buhay na nag-await sa atin at ang buhay na ito ay walang katapusan. At there will be a grand reunion sa kalangitan, no? Mga believers, mga saints. Ang una ko talagang lapitan doon, alam niyo kung sino? Yung, yung nandoon sa cross. Yung hindi na dumaan sa water baptism, no? Hindi na nag-doctrinal class. Hindi niya alam yung doctrine of justification, di ba? Uy, grabe kang tao ka, no? Yan yung unang kong lapitan. At kung nandoon man si Adan, yan, ikaw ba? No? Bakit ka nagpadala kay iba, bro? At imagine that. Imagine niyo ba yung after this life, no? Parang, ang ma-imagine ko, wala ng sin. Forever, malaya na ako. Wala na, hindi na ako magkakasala sa Panginoon. And I will enjoy God forever. I will enjoy being with Him forever. I will see Him physically, visibly. And imagine that. At ang makakaranas niyan, huwag nating kalimutan, those who are in Christ. Another in the book of Revelation chapter 1, verses 17 to 18. Revelation 1, 17 to 18. Says here, when I saw Him, I fell at His feet like a dead man. This is John speaking. And He placed His right hand on me, saying, do not be afraid. I am the first and the last and the living one. And I was dead, and behold, I am alive forever. And I have the keys of death and of Hades. Now, if Jesus resurrected Jairus' daughter from the dead, then He has the power to resurrect anyone who put their trust in Him. Nakuha natin? Tandaan niyo ito. Ang taong spiritually alive, sumusunod kay Jesus. Is that clear? Ang taong spiritually alive, sumusunod kay Jesus. Indeed, to Christ, death is only temporary because He has the power to reverse it easily. Just like waking someone from a nap. Indeed, when Jesus resurrected the daughter of Jairus was His demonstration of His divine nature. Walang tao lang ang makagagawa nun. Kaya alam ninyo, ang makikita natin in the book of Matthew, simula pa in chapter 8 to chapter 9, sa mga milagro na ginagawa ng ating Panginoong Kristo is that Jesus is showing to us His divine nature, that He is God incarnate. That's why Jesus became even more famous at the time. Look at in verse 26, and it says here, this news spread throughout all that land. You see here that after Jesus resurrected the daughter of Jairus, his fame spread throughout all that land. The land here is referring to Capernaum, do not forget. Ang talata na ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na si Jesus ay sumisikat dahil sa literal at physical na pagbuhay niya sa anak ni Jairus. This verse shows us that Jesus has the power and authority over death. And note this,
with the healing of an incurable disease and the resurrection of one who died, Jesus establishes further the truth that He is the Messiah, promised Davidic King and Savior. Ulitin ko ha, with the healing of an incurable disease and the resurrection of one who died, Jesus establishes further the truth that He is the Messiah, promised Davidic King and Savior. Now, let me share this sa inyo mga kapatid. Kami ni Shekinah, naranasan namin isa sa mga, kumbaga para sa amin, parang when we talk about this, we remember God's faithfulness and goodness in our lives. Naalala ko yung sa mga panahon na si Karen ay muntikan ng mamatay. Dahil sa kanyang dehydration, that was December 23, 2024. And sobrang pagod namin at that time, ang katawan namin sobrang pagod. Buti na lang talaga ay hindi pa ako nakatulog dahil si Karen that time ay sobrang nanginginig sa lamig. Dahil naka-full din yung aircon sa kwarto. At may lagnat yung bata. Pagkatapos kong maligo, dahil kakarating lang namin galing sa biyahe from Palawan to Cebu. Pagbaba sa Cebu sa airport, nag-taxi na naman papuntang pier. And then nag-antay kami sa pier. And then going to Ormoc, and then Ormoc to Palumpon Leyte. At talagang pagod kami physically. Parang, kahit minsan kasi pag grabe mong pagod, pag nakita mo na yung pamilya mo, di ba? Parang nawawala eh. You talk, lumalabas na naman yung mga buritan, di ba? Yung mga burautan ba? Nang burautan na naman, nagtawanan, pati yung mga bata, dahil nagkikita sila, nagatalon-talon, nagatakbuhan. And then, dumating yung time na umuwi na yung iba naming mga pamilya. Pagtingin ko kay Karen, kasi natulog na sila, ni Shekinah, sila yung nauna na nag-half bath, and then, ako yung huli. Pagtingin ko kay Karen, iba talaga. Alam niyo yun? Alam niyo, tapos yung may luha, yung luha niya, ang dami, galing sa kanyang mata, and then, she's acting like this. Nanginginig talaga siya, nag-chill siya. And on that Sunday, I was invited to preach sa isang church sa Ormoc. At ang nangyari mga kapatid, di man to normal talaga. Sabi ko, si Karen, parang hindi normal. Sabi niya, hayaan mo muna kasi nagbawi yan sa tulog niya. Hindi ko rin siya masisi kasi nga pagod eh. So pagtingin ko, kinuha ko yung habulin, dito normal. Pagtingin ko sa paa ni Karen, alam niyo kung anong kulay? Violet. Hindi, kinuha ko si Karen. Hindi, ito normal. Kinuha ko si Karen and then pinipisil-pisil namin yung mga paa niya. And for almost 30 minutes, walang imik si Karen. And we've thought na patay na talaga itong bata na to. And habang nandoon kami sa paggising kay Karen, alam niyo, ni minsan magamit yung knowledge natin sa scripture when we are in desperate moment. And kami sa kwarto, ako, si Shekinah, si Gary, si Viv, yung kapatid ko, we're just praying, Lord, you're a sovereign God. Please, Lord, wag mo naman sanang kunin si Karen, Lord. But if kunin mo man, Panginoon, wala kaming magagawa. Because ikaw ang giver, ikaw din ang may karapatan, Panginoon Diyos, na babawi sa buhay ng anak namin na si Karen, Lord. But Lord, wag muna, Lord, nagmamakaawa ka sa Panginoon. And then, talagang ipinisil namin si Karen. Alam niyo, yung ilan lang yung lakas ng bata, di ba? Talagang diin, wala yan, walang response. As in. Walang response. Yung likod niya, ginaganon ng bayaw ko ng Amerikano, ang laki kayo ng kamay nun. Talagang walang response. Anong gagawin natin? Tapos tawag na kami kay James, pamangkin ko, punta kayo dito kasi may sasakyan sila, ihatid natin sa hospital. Kasi wala talaga. Tapos pagbuhatin mo si Karen, as in talaga, parang wala na. And ang nangyari mga kapatid, nung lagi kong tinawag, Karen! Laki ng boses sa amin, parang na kami nagsuntukan doon sa kwarto. Karen, wake up! Do you hear me? Maya,
oh, no, ganun yung tunog. Oh, wake up, Gretch. And then, hanggang, do you hear me? Sino ako? Daddy. Hanggang, wala, unti-unting nabalik yung consciousness niya. At dumating yung pamangkin ko, dinala namin sa ospital. Ilang ulit pa talaga na natusok siya sa nurse kasi nga dehydrated eh. Hindi makita yung ugat. At doon pa kami parang grabe yung awa ko na sabi pa niya na sa nurse, no? Why do you hurt me? Tapos, that time, I think, Karen, mga 3 years old up, no? Mga 3 years old, ang liit pa eh. Why do you hurting me? No, iyak siya, pero wala kaming choice eh. Pikit na lang. And, nung okay na siya, nagpahinga na, tulog, dinidextrosan na. Pagkinabukasan, kasi 24 yun, December 24 na. Pinalitan kami ni Gary at ni Viv na magbantay kay Karen. Nag-usap kami ni Shekay na, siguro love, kung habang kumakain kami sa labas, kung kinuha man ni Lord si Karen, hindi naman siguro masama no, na magpahinga mo na sa ministry. O, ganun talaga yung lumabas sa bibig ko. Rest muna siguro ako. Kasi hirap eh. No? Sabbatical siguro ako na may dalang umalis na. Sabi ko naisip ko na ngayon, gagawa na talaga ako ng formal letter ni Pastor Mel and things like that, magpapaalam sa church. And sabi ni Shekay na ako nga rin, parang naisip ko ba yan, na umalis muna. Parang ganun yung mga usap namin eh. Pero, alam nyo, ang ending namin, doon pa rin, may pero ba? Pero Diyos siya eh, no? Panginoon siya eh. May karapatan siya, may right siya. Ito yung advantage when we are in Christ, lalo na kapag kilala natin that our God is a sovereign God. Kasi kahit na minsan, nahulog tayo sa ating pagkatao, na minsan nagtatampo tayo sa Panginoon Diyos, but if we know God, kung kilala natin ang Panginoon Diyos, talagang babalik tayo sa truths na yun, sa katotohanan na yun, kung sino at ano ang ating buhay na Panginoon Diyos. Wala man tayong dahilan na magtampo sa Panginoon kung meron mang mga kinuha ang Diyos sa ating mga buhay kasi Diyos siya. Ang dapat nating kagalitan kung meron mang nangyayari na ganon is no other than but sin. Amen? You should obey God. Follow Him at all cost. Church, ang Diyos ay Diyos at walang ginagawa ang Panginoon na nagkakamali siya. Kaya at that moment, talaga nakikita namin na kaming dalawa na mag-asawa ay mas lalo pang lumalapit sa Panginoon for He is worthy. Just like Jairus and the hemorrhage woman who ran to Jesus in desperate moment, ay masasabi kong maggagawa natin yan ngayon dahil nga si Kristo ay the same yesterday, today, and forever. Ang problema, trials and any forms of suffering na bunga ng ating pagsunod kay Jesus ay intended by God for us to grow more in our dependence sa Kanya. Kung meron man sa atin dito ngayon na may pagtitiis dahil sa kasalanan at katigasan, ay hindi pa huli ang lahat. Ginagawa ng Diyos yan for you to repent, come to Jesus, and learn to obey Him na walang unreserved submission. So now, kung titingnan natin ang narrative na ito, masasabi natin that Jesus is God. Amen? Are you with me? Ano to? Jesus is God, for He has the power to heal the woman with the hemorrhage and to resurrect the dead. Therefore, repent and believe and submit to Jesus, for He is worthy. Pwede po ba nating basahin ang conclusion, mga kapatid? 1, 2, read. The power to heal the woman with the hemorrhage and to resurrect the dead. Therefore, repent, believe, and submit to Jesus, for He is worthy. Mananalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami, O Diyos,
that you are good. You are sovereign. You are faithful and you are unchanging. Panginoon, patawarin ninyo kami, O Diyos, na sa mga panahon na sa tingin namin na hindi namin kayo kailangan, ay lumalayo kami, O Diyos. Ngunit dahil sa inyong katapatan at kabutihan, nakikita namin, O Diyos, at natutunan namin mula sa buhay ni Jairus at sa babaeng nagdurugo for 12 years, O God, ng mga bagay na ito, Panginoon, ay maaaring permitted and decreed by you from eternity past for us to know you more at magiging dependent kami sa inyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan ninyo ang bawat isa sa amin na kung kami man ay wala man kami sa desperate moment sa life namin, Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy naming mauunawaan that you are faithful. At dapat ang pagsunod namin sa inyo, Panginoon Diyos, ay hindi nakabatay sa mga sitwasyon naming mga pinagdadaanan ngayon. Help us, O God, that our commitment, Lord, ay bunga, Panginoon Diyos, ng inyong katapatan sa aming mga buhay. So that even if ang journey namin, Lord, ay nagiging mahirap, nagiging magaan man, we will follow you with joy in our hearts, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain ninyo ang inyong iglesia, ang bawat iisa na naririto, Panginoon, ang inyong mga anak, O Diyos, patuloy nyo silang palaguin sa inyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po sa umaga na ito. Thank you, Jesus, who is our great Savior, our faithful God, and our Redeemer. In Jesus' mighty name I pray, amen. Amen.